Kumusta? Buongiorno. Oh, labas. Labas ka na naman. Oh, hindi ka rito. Ayun eh. Nasanay na talaga. Diba mga idol? Ano yan? Pag nakita na tayo, fly, fly. Let it, hang. Magandang umaga mga lods. Ayan, si Buongiorno. Ayan, sanay na sanay ng lumabas mga idol. Yung kagat niyan hindi masakit, parang laro lang mga lods. Ngayon mga lods, iuuna ko na para makarating na tayo sa dapat nating paroonan mga idol. Mga lods, parang amot nyo na yung mga hindi pa nakasub dyan, mag-sub na kayo mga lods. Kasi baka bigla ako magparapol at least kasali kayo mga lods. Pati na rin yung mga nakasubscribe sa akin mga lods. 30 na lang mga idol. Kalahati lang kayo, mapupuno na natin to. Pakiclick nyo na lang yung mga lods, yung subscribe tsaka yung notification bell para lagi kayong update sa mga video natin mga lods. Para makapamigay na tayo uli mga lods. Diba mga idol? Kasi may paparating na naman nagpipisaan na naman yung iba. Para tuloy-tuloy yung natin mga lods. Tapos yung mga gustong yung kasi may nagtatanong kung magkano yung mga kits natin. Punta kayo sa mga lods. Magtanong kayo dito sa YouTube. Ang tanong nyo na lang, boss, saan ako pwedeng mag-chat? Gusto ko ng kits mo. Gano'n na lang. Kasi may dito mga lods, may fisherman. Ibig sabihin ng fisherman sa hindi nakakaalam, yan yung nag-aabang. Kasi ako nagtitingin din ako sa ibang channel. May mga ganun talaga na nag-aabang. Mga breeder din yun na hindi sila marunong dumiskarte yata ang sarili. Pupunta sa ibang channel tapos doon nag-o-offer ng mga alaga nila. Kaya para maiwasan natin yon, pag gusto niyo yung mga kits, punta kayo sa sa Messenger. Nandiyan naman lagi yan sa description. I-click nyo lang yung more. Yung channel ko, di ba yung icon, meron doon nakalagay na mga Facebook ko. Ayan. Tapos may nakalagay more. I-click mo lang yan. Yun, nandun yung eksaktong pangalan ng messenger ko mga idol. Kaya kung gusto nyo, kasi may nagtatanong dyan, siguro hindi makapasok doon kasi hindi niya alam. So lang yan, nandun yung yung Juners Pabalan, nandun yun. So yun, iwan na natin yun mga lods. Ngayon may nagtatanong. Ito lagi ko na lang sabihin, lagi na nating sasagot to. Totally dalawa yung tanong niya. Yung una, paano magpakain ng Integra? Ano daw yung mga ko, bakit ang sabihin magagandang kumain tapos ang lulusog, yan nasagot na natin yun Tapos yung isa pa, paano yung tamang pagpapares o pagbibreed, yan ito mga lods, ayaw niyang tawagin na lang natin siyang di ko lang kung Mrs. to o Miss, tawagin natin Miss Zay, yan. So, umisip na kayong mga pangalan na nagsisimula sa Z, di ba pwedeng zigzag pwedeng Sora, pwedeng Sinaida, nahiya daw siya kaya naintindihan mo natin si Madam. So ganito yon, Miss Zay. Una-una sa totally yan, magkakarugtong yung tanong mo. Una-una ganito, kung bata pa yung alaga mo, siyempre lagay mo sa flying cage mo na. Kung may flying cage ka, huwag ka muna magpapares, dun muna tayo sa tamang pagpapakain. Kasi tandaan nyo mga lods, ito para sa lahat na iba yung pagpapakain sa breeder, yung merong nest box na tapos nagbe-breed na sila iba rin yung pagpapakain sa flying cage, lalo na kung kagaya na sa akin na malaki yung o mas malaki pa dyan yung yung flying cage nyo. Iba yun. Kasi baka mamaya
nakikita niyo yung sa akin, pakain ako ng pakain, eh, ginaya nyo, eh, ang cage nyo maliit. Tapos ano, Paris pa. Yung kauwian ng Paris nyo, sa pola, tataba. Baka atakihin pa yan kasi baka hindi nyo alam. May inaatake rin mga ibon, mga lods. Ganun yan. Sobrang taba eh. Tapos sa pola, maraming magiging sakit ang ibon mo. Kasi hindi niya natatagtag yung kinakain niya. Patalon-talon lang yan pag maliit ang cage. So ganito, umpisahan natin sa flying cage. Sa flying cage, lalo na kung malaki yung ano mo, yung flying cage mo, yung pinakahawla, ano? Ano yun? Walang limit yun, mga lods. Mananawa na lang ang ibon, pero ano, sabi walang problema. Eh kasi natatagtag yun eh, lipad ng lipad yun, malaki yung liniliparan. So, yung kinain niya kanina, halimbawa, mga ilang oras lang, wala na, itatain na niya yun. Tapos lipad ng lipad. So, nagagamit niya yun. Totally, malakas ang ibon eh, pag sa flying cage eh. May mga sikreto, minsan i-topic natin yun. So, tapos, yung kain nun, walang limit. Ako, minsan, pag may nakita akong pwede pakain, sige lang. Kasi malaki yung cage. Pero sa mga breeder, mga lods, ingat kayo. Kasi baka magaya kayo sa iba na nakita yung Integra. Pati yung mga breeder niya, pakain siya ng pakain. E pinakain sa inakay, lolobo yun, mga lods. Lolobo sa katawan ng ibon yun, ng inakay. Bawa, may inakay siya, ano. At saka pati sa ano rin, hindi maganda. Pwede ka magpakain ng Integra na may kanin, pero huwag masyado. Ako siguro sa loob yata ng isang buwan, 2 beses lang. Pag may sumobra lang talaga. Pero totally, yung mga nasa breeding session, hindi ko pinapakain ng Integra tsaka kanin. Pwede yun Integra lang. Yung tuyo, di ba? Lalagay mo. Pero huwag mo lalagyan kanin kasi babasain pa yun eh. Lumolobo kasi yung kanin. Ang isang epekto nun sa breeder nyo, sa Paris, malakas magpataba yung mga lods eh. Yung Integra, tapos kanin. Di ba? Carbohydrate yata yan yung kanin. Correct nyo lang ako kung mali ako, mga lods. Kumbaga sa tao, di ba? No? Ano yan? Malakas magpataba yan eh. Kahit sa tao eh. So, ibig sabihin, hindi applicable yung kanin at saka Integra na yung lagi mo, re-regular mo, wag. Pag may inakay yan, eh, may tendency, mamatay ang inakay mo kasi lolobo yung kanin eh. Eh, ang kaktsakahin, subo lang ng subo yan sa, mga inakay nila. Minsan ganito, ito, i-correct ko yung kasi may baser tayo rito na alam mo yung nagtatanong pero sasagutin ko siya para sa kanya to kasi naghahanap ng butas kaya lang wala lang siyang makita. Ganito, hindi lang ang hen ang nagsusubo, pati yung cock yan, alam ng breeder yan. Minsan dinadaan niya sa hen, susubuan niya ang hen, yung hen naman susubuan yung inakay. Minsan sabay sila. Ganun yan. Ayan, nasagot na si Bongiorno. Kasi sabi niya kung anghen lang daw yung Pero alam niya yung sinasabi niya eh. Inano ko lang. Naaalala ko lang bigla si Bongiorno. Shoutout sa iyo, Bongiorno. Ayan, ganun yan mga lods. So, pag subo ng subo yan. Kaya ito, pansinin nyo yung may mga ibon na. Kaya minsan di ba merong inakay sobrang laki ng butsi. Di ba? Subo ng subo kasi sila. Eh yung ngangalang ng ngangayan eh. Kaya minsan pag hindi niya kinaya, namamatay. Di ba, no? Although ako, naman, sa mga wala pa, pati yung lumolobo parang hangin. Nakikita ko yung pero hindi man ako namatayan sa mga ganon. Ano yun? Kahit sa wild, normal yun. Alam ng kasi yun eh. Alam ng hen yun, mga lods. Although nakakamatay din sa inakay yun. Kaya lang ako may explorer ako mga idol eh. Meron akong pinisil. Okay naman, nabuhay. Meron naman ako hindi pinisil. Sabihin yung lumolobong hangin. Hindi naman namatay, okay lang. Kaya yan, sabi ko, normal yan. Pwede kong galawin, pwedeng hindi. Diba, no? Minsan, pag hindi ka marunong at pinisil mo yan, baka ikamatay pa niya. Kaya ingat din yun, may tamang pagpisil doon.
Ngayon, kung hindi nyo alam, huwag na kayo mangahas kasi kahit ako, isa nakakalimutan ko kung kaliwa ba yun o kanan eh. O sabay. Ako, ginagawa ko sabay eh. Pinagsasabay ko yun kung kaliwat kanan siya. Pag hindi naman, lumobo yung kabila, pipisilin ko yun. Totally sabay pa rin. Kahit wala siyang lobo, pipisilin ko yan. Although, walang kinalaman sa tanong ni Madam to. So yun, yung sa Integra, wag yung pakain ng pakain kasi sa mga breeder kasi delikado yun. Hangga't maaari, tuyo. Tuyong Integra, tapos yung African seeds lang, tapos gulay. Yun lang yun, pag breeder. Pag yung sa flying cage yan, unlimited yan. Kung saan titigil yan pag busog na mga lods. Tsaka walang sayang dyan. Pag medyo bumaba kinaan yan, kakainin na naman yan. Ganun lang yan mga idol. So eto yun, di siyempre lalaki yung mga yan. Magpaparis. Yung tamang pagpaparis naman. Ang tamang pagpaparis, kung hindi ka marunong o ayaw mo ng forcing, yun, sa flying cage, pag nasa edad nila magkukusa yan. So pag may nakita ka nagkukusa ng nagpapares, so hihanda mo na yung yung cage na may nest box. Markahan mo, tandaan mo kung sino sila. Hindi pag nakita mong nagkatsangan, yun, kunin mo agad, ilagay mo na sa sa breeding cage. Naka-ready na. So yun, sure ball yun, magpapares talaga yun kasi nag-pair na talaga. Ngayon, yung naman, yung forcing naman, forcing pairing, ikaw mamimili sa tingin mong maganda para sa'yo. So, iyan mo yun. Ilalagay mo sa flying cage yun, ay sa breeding cage. Tapos, siguraduhin mo nasa tamang edad. Ang tamang edad, madam, 8 pwede na eh. Kung medyo nainip ka, 8 pwede na. Pero kung hindi ka na mainipin, 10 buwan. Ayan, talagang yan, mahusay na yung ibon dyan pag ganyan. So, paglagay mo dyan, maaaring pag force pairing kasi, hindi agad-agad dyan. Pero minsan, may mabilis, lalo na pag magulang na, agad-agad. Tapos hanggat maaari, ito by experience lang. Mas magulang yung, yung kak. Huwag kayong kukuha ang bata kasi baka bulihin lang yan. Baka mabuli lang kasi siyempre aawain niya. Matatakot siya. Pero pag magulang na, kumbaga kayang-kaya niyang i-overcome yung yung hen. So yun. Pero pwede rin magsing edad. Ganun lang naman yun ang pagpapares mga lods. So nagpares na So ganun lang yun. Tapos pag nag-itlog na, ayun, ibigay mo lang yung tamang pakain. Isang cup na yung panggatas sa bata. Ako minsan tinatansya ko na lang pero alam ko nang tansyahin. Pero pag hindi ka marunong tumansya, yung takalan ng gatas ng bata, yung mga nasa nabibiling gatas yun. Isang ganun maghapon na yun mga lods. Tapos pag lagyan mo ng gulay, mga damo, kung may mga damo-damo. Pero ingat lang sa mga damong kinukuha, baka mamaya may spray. Kasi minsan, baka di natin alam, nagdadampot tayo ng damo, in-spray pala, patay ang kalaga mo. Mas maganda, kung may bakuran kang malawak, magpadamo ka dyan. Yung mga seeds na, doon mo itapon, kusang tutubo yun. Gustong-gusto pa ng ibon yun, mga lods. So, ganun lang. So, ngayon, nag-itlog na sila, na naglimlim na. So, paano yung trato? Pag first time mo, babayaan mo lang. Isang silip lang, nakita mo nangingitlog. Huwag mo na silipin. Siguro silipin mo mga after 2 weeks. Ganun lang yun mga lods. Silipin mo, wala pa rin kasi 20. Totally akong bilang ko dyan, 20 to 24 days. Sinilip mo, first day nangitlog. Pangalawang linggo, 15 days yun, 15 to 16 days o 14 days. Sunod ulit silip, baka namimisa na yun, mga 20 days o hanggang 24 days. Ganun lang ang pagsilip para tiisin mo yun kasi pagbago ka, mahirap hindi mo matiis. Pero akala magsanay ka para maging successful yung pagbibreed mo. So ganun. Tapos pag may inakay na, lang,
Every other day, yun, pwede na yun. Para titingnan mo kung may namamatay ba o nadadaganan, ano bang nangyayari. Importante rin na yun minsan eh. Pero kung kaya mong tiisin, kasi yung mga yan naman, pag sawid eh, di ba, no? Buhay nila yung ano eh. Basta ang trabahuin mo lang yung pagkain nila. Pag inakay na yan, dagdagan mo na ng Integra. Ba, namisana, di ba, no? Lagyan mo na Integra, maglagay kang ibang lagayan. Dalawa na yung pakainan niya. Integra, yung tuyo walang babasain. Kahit isang takal lang. O, pag dumadami na, 2 takal. Pag ano na, yan, kahit marami na. Kasi wala nang puknat yan eh. Pati na rin yung African seeds mo, dadagdagan mo na rin yun. Pampapisa ng papisa, parami ng parami yun. O, hanggang sa lumaki na sila. Ibig sabihin yung isang pares, isang takal, di ba? Tatantyahin mo yun. Pero okay lang yun na sumobra kasi nagpapakain naman. So, ganun lang yun mga lods ang pagbibreed. Ayun, madam, ganun lang yun. Kasi ano yan eh, hindi naman hindi naman yung, depende na sa ano. Kasi iba, minsan nakakwentuhan ko talagang todo linis, yan. Dagdag ko na rin paglilinis, todo minsan yan eh, kumbaga sa bata, pag sobrang linis ka tapos ng mikrobyo, kakasakit agad. Maganda, prompt sila sa ganon. Hindi naman sinabi kong huwag kang maglinis, Ibig sabihin, huwag masyado. Kasi ako pag lalo na pagbababa na sila, nagbababa na yan, sinasapinan ko yung yung pinaka-cage, sasapinan ko yun. Eh, siyempre, di ba, yung tain nila nandun, tapos yung nagkakalkal sila, yung patuka. Minsan binubudburan ko yan. Parang immune sila sa ganun, mga lods. Kasi sa wild naman, ganun yung mga yan eh. Huwag yung sobrang linis, yung halos wala ng mikrobyo delikado rin yun. Mahina sa yun, sa mikrobyo. Yung tamang lang, eksakto lang. Yan, parang ako. Kung maglinis ako niya, minsan hanggat may inakayan, pinababayaan ko yan kahit kumapal na yung mga pinagbalatan. Titingnan ko lang kung lalanggam. Pag nilalanggam, siyempre alisin mo yun. Pero kung hindi naman, pinababayaan ko lang yun. Doon nga parang naglalaro-laro yung inaano niya yung katawan niya doon. So, ganun lang ang mga lods, pag-breed ng mga kits. Madali lang, hindi naman maselan na to. Napakabihira lang ng may kits ka na sobrang selan, ganun. Bihira yun, o kaya ang hirap mag-breed. Although may ganun. Kagaya ko ngayon, yung magkapatid, talagang hanggang doon lang. 1, 2. Kahit maraming itlog yun, 1, 2 lang yun. Hindi dadami yun. Kahit lagyan mo ng fertil yun, hindi niya pipisain. Swerte lang yun kung sino yung mapisa. Yun lang yung bubuhayin niya. Pero yung hindi na niya yun. Na-test ko na yun eh. Talagang sabi ko ito hanggang 2 lang. Ngayon nga mukhang wala kasi namatay yung napisa. Tapos hanggang ngayon dapat 2 days meron na yan wala pa rin. So paka-anuhin ko na to. Pakapalitan ko na siya. Titingnan ko pa rin hanggang pag bumaba siya. May mga ganun. Tapos meron pa ako yung cinnamon. Ganun din. Ang tagal kong inaantay umitlog pa sa sahig. Ayun, basag yung itlog. Nabutas. Pero pinababayaan ko pa. Bigyan ko pa ng chance to 1 buwan. Pero pag sa 1 buwan hindi na gano to, wala akong magagawa. Ganun talaga. Siguro ang gagawin ko sa mga to, pagpapalitin ko sila. Yung kulay blue na to, yung magkapatid, doon ko ilagay sa cage ng mga cinnamon. Tapos yung mga cinnamon, subukin kong i-test dito sa pagpalitan ko sila ng pwesto. Ito itong 2, 2 lang itlog, minsan 1. So parang ibig sabihin pan-display na lang, doon ko sila ilagay. Ngayon, pag hindi talaga, ilalagay ko sa flying cage, maglalagay ako ng bago.
Ganun lang yung mga idol kasi hindi naman natin kailangan kasi pa-projecting ko sana eh. Kung ayaw, anong gagawin natin, di ba, no? So yun mga lods, siguro hanggang dito muna. Maraming salamat at sana may nakuhang konti na idea si Madam Z. Shoutout sa iyo, Madam. Okay, maraming salamat. Bye-bye.